Pagbukas ng kulay puting gate ay ipinasok ni Dustin ang sasakyan nila. Napakalaking bahay ang tumambad kay Bianca. Pag-ibis nila sa kotse ay agad na sumalubong ang mag-asawang Aris at Sally, na siyang katiwala ni Dustin sa vacation house. "Magandang hapon ho, Sir Dustin," saad ng mag-asawa. "Magandang hapon naman sa inyo. Siya si Bianca, ang misis ko. Bianca, sila ang katiwala ko rito. Sina Aris at Sally." "Magandang hapon ho sa inyo, Ma'am Bianca. Ang ganda-ganda niyo ho," sabi ni Sally sa kanya. "Oo nga ho, ma'am," segunda naman ni Aris. Ngumiti naman si Bianca sa mag-asawa. Magkatulong ang mag-asawa sa pagbitbit ng mga dala nila papasok sa malaking bahay. Pumanik naman sila sa second floor ng bahay at pumasok sa master's bedroom, kung saan iniwan ni Aris at Sally ang suitcase nila. "Saan ang bedroom ko?" tanong ni Bianca nang umupo sa gilid ng kama. "Dito, syempre." Mabilis na sagot ni Dustin sa kanya bago ito naupo sa tabi niya. "Eh ikaw?" "Dito rin. Magkasama tayo sa iisang kwarto?" "Honey, sa kondo mo ay sa guest room ako natutulog. Pero the other night at last night ay doon ako natulog sa kwarto mo. Kaya pagdating natin sa Maynila ay ililipat ko na agad ang mga gamit ko sa kwarto mo. O kaya'y lilipat na tayong dalawa sa bahay ko sa Fairview at matutulog tayo sa iisang kwarto." "Saka na natin pag-usapan ng tungkol dyan." Iwas ni Bianca sa kanyang mister. "Okay, magpahinga na muna tayo." Nahiga sa kama si Dustin at inihiga rin siya nito, pero mabilis na bumangon si Bianca. "Ayoko munang magpahinga. Ipasyal mo muna ako, please." Tila naglalambing na sabi niya sa asawa. "Hindi ka pa napapagod?" "Hindi pa." Bumangon din si Dustin pero nakasimangot. "Iwasan mo man ako ng iwasan ngayon, ay sa akin ka rin babagsak mamaya." Nagiinit ang mga pisnging pinagkukurot niya sa tagiliran ng lalaki. Natatawa namang hinuli ni Dustin ang kamay niya at inakay siya nito palabas ng silid. "Hindi ka ba nagugutom?" "Hindi pa." Hindi naman sila lumabas ng bakuran. Sa likod ng malaking bahay siya dinala ni Dustin. Nagulat pa si Bianca nang magtungo sila ron at makita ang maliit na bukid na tila nakakubli sa likod ng malaking vacation house. "Dustin, kaninong bukid yon?" "Yon ang bukid namin noon na sinasaka ng tatay. Gusto mong makita ang dati naming bahay?" Sunod-sunod siyang tumango sa asawa. "Oo naman, Dustin. I love to." Magkahawak sila ng kamay ni Dustin nang lakarin nila ang masikip na daanan sa gitna ng bukid o yung tinatawag na pilapil. Nauuna si Dustin sa paglalakad habang maingat siya nitong hinihila. Paglampas sa pilapil ay nadaanan nila ang ilang puno ng bayabas, mangga at niyog. Nadaanan nila ang isang maliit na palaisdaan bago natanaw ni Bianca ang isang maliit na bahay kubo sa di kalayuan. Doon sila pumunta ng asawa. Sa gilid ng bahay ay mayroong poso na pinagkukunan ng tubig. "Ito ang bahay namin nung maliliit pa lang kami ni Nico at mahirap pa. Dito kami pinanganak ni Nico at dito rin kami lumaki." Inalalayan siya ni Dustin na pumanhik siya sa itaas dahil nakaangat sa lupa ang bahay. Ang hagdan ay kawayan at gayon din ang pinakasahig ng bahay. Pero ang sahig ay masinsinang pagkakayari, kaya hindi mo masisilip ang silong dahil walang siwang. Mayroong mga gamit sa loob ng bahay at malinis din ito. "May nakatira ba dito, Dustin?" "Wala. Noon ay gusto ni Nico na ipaayos tong bahay at gawing konkreto pero hindi ako pumayag. Hindi ko rin ipinagalaw ang mga gamit namin dito kahit lumang-luma na. Ang bilin ko kina Aris at Sally ay linisin ito araw-araw kahit na makalimutan na nilang linisin yung malaking bahay sa harapan." Napatitig si Bianca kay Dustin. Habang nagsasalita ito'y parang may bigat siyang nararamdaman sa bawat katagang binibitiwan ng asawa.
Parang nararamdaman niya rin ang bigat na nakadagan sa puso nito. Yung ibang gamit dito ay mas matanda pa kaysa sa akin. Gusto kong ma-preserve yung mga gamit dito sa buong bahay, kaya ayaw kong ipaayos to. Kapag umuwi ako rito ay dinadalaw ko tong bahay at pinupuntahan ko ang bawat sulok upang alalahanin ang nakaraan na masayaman o malungkot. This is my humble origin. Kapag andito ako'y gumagaan ng pakiramdam ko. Malayo sa trabaho, malayo sa problema at sa pressure. Dito ko nararamdamang tao pa rin ako. May damdaming hindi kasing lamig ng yelo. Dustin, galit ka pa rin ba sa mother mo? Lakas loob niyang tanong sa lalaki. Kahit na nga hindi siya sigurado kung sasagutin ito ang tanong niya. Yes, pero gusto ko pa rin siyang makita. Gusto kong itanong sa kanya kung paano niya kami nagawang iwan. Mahal na mahal siya ni tatay. 21 na ako nang mawala ang father namin at 13 naman si Nico. Kumikita na ako nun sa maliit kong negosyo. Si Nico ay nag-aaral at siya ang kasama ng father namin dito. Nangako ako sa kanyang ibibili ko siya ng maganda at mamahaling kotse. Pero relos pala ang nabibili ko sa kanya ay nawala na si tatay dahil sa heart attack. Bago siya tuluyang nawala ay nakausap pa namin. Gusto niyang ibalik namin ang nanay dito sa Baler sa piling niya. Nangako ako sa kanya pero hindi ko alam kung kailan ako magkakaroon ng lakas ng loob na harapin si nanay at... Napatigil sa pagsasalita si Dustin at tumingin sa kanya. I missed her. Sa kabila ng galit ko'y namimiss ko rin si nanay. Masuyo niyang hinaplos ang pisngi ni Dustin na para bang sa pamamagitan nun, mapapawi ang hinanakit nitong ilang taong itinago sa puso nito. I will show you my room before, nung bata pa ako. Iginiya siya ni Dustin sa isang kwarto. Maliit lang ang kwartong pinasukan nila. May papag doon, maliit na aparador, at maliit ding study table. Umupo si Bianca sa papag na nasasapina ng manipis na kutsyon. Pati tong foam ay luma rin? No. Iling sa kanya ni Dustin. Binili ko yan 4 months ago. Wala talagang sapin ng kutsyon ng papag na hinihigaan ko nun. Pati yung kay Nico. Pwede ba tayong matulog dito, Dustin? Napatingin sa kanya si Dustin dahil akala siguro nito'y nagbibiro lang siya. Gusto mong matulog dito? Tumango siya sa asawa. Oo naman. Maraming lamok dito kaya baka hindi ka makatulog. Pwede naman tayong gumamit ng mosquito repellent. Sad ni Bianca kaya wala nang nagawa si Dustin kundi ang pumayag. Bukod sa huni ng mga kuliglig sa labas ng bahay, ay dinig din ni Bianca ang tibok ng puso ni Dustin habang nakaunan siya sa balikat nito. Nakahiga na sila nun sa papag sa loob ng dating kwarto ng asawa. Ngayon lang siya matutulog ng walang aircon, pero may electric fan naman. Dustin, inaantok ka na ba? Hindi pa, why? Kailan mo ikukwento sa akin si Beatrice? Kunot ang noong tinignan siya ni Dustin at inaninag nito sa dilim ang mga mata niya. Paano mong nalaman ang tungkol sa kanya? Basta, narinig niyang nagpakawala ng sunod-sunod na buntong hininga si Dustin. Mahal mo pa ba siya? Ikaw, mahal mo pa ba siya? Tanong din sa kanya ni Dustin. Inirapan naman niya ang asawa, pero bigla siyang napangiwi ng maramdamang biglang sumakit ang tiyan niya sa may bandang puson. Dustin, bakit? Masakit ang tiyan ko. Napapikit na sabi ni Bianca bago siya napakapit ng mahigpit sa isang braso ng asawa. Honey, bakit? Hindi ko alam. Dustin, masakit. Nang magkamalay si Bianca kinabukasan, ay nasa hospital bed na siya at nakatunghay sa kanya si Dustin. Hating gabi na nang isugod siya sa ospital ni Dustin at nagkagulo ang mga doktor at nurses sa kanya. Anong nararamdaman mo? Nanghihina pa rin ako. Maikli niyang sagot saka siya marahang bumangon. Tsaka parang hilong-hilo ko.
Pinigilan siya ni Dustin. Huwag ka munang bumangon. Just rest for a while, okay? Dustin, ano ba ang nangyari? Bago pa man nakasagot si Dustin, ay pumasok na sa silid ang isang doktora kasama ang isang nurse. Good morning, Mrs. Manalo. Doktora, bakit po parang hilong-hilo ko? Parang nangihina ako at… Epekto lang ho yan ng anesthesia, Mrs. Anesthesia? Ano po ba ang nangyari sa baby ko? Napatingin ng doktora sa gawin ni Dustin bago ito muling bumaling kay Bianca. Tumingin din siya sa asawa pero wala siyang mabasang anuman ekspresyon sa mukha nito. I'm sorry, Mrs. Manalo. Wala na ho ang baby nyo. Mahina ang kapit ng bata at marahil ay masyado kayong napagod these past few days at na-stress or na-depress. Ano po ang ibig niyong sabihin? Sorry, pero hindi kinaya ng baby niyo, Mrs. Manalo. Umiyak siya ng umiyak pagkalabas ng doktora at nurse. Niyakap naman siya at inalo ni Dustin, ngunit parang hindi sapat yon. Ngayong wala na ang baby niya, ay wala na ring dahilan para ituloy pa nila ang kasunduan ni Dustin. Bumitaw siya kay Dustin at inayos ang sarili. Wala na ang baby. Pwede na nating itigil ang kalokohang to. Kukuha ko ng abogado para maipaanalang kasal natin. Matatag na wika ni Bianca. Pero habang sinasabi niya yon, ay parang dinudurog ng paulit-ulit ang kanyang puso. Say something, Dustin. Please, say something. Bulong niya sa isip. Ngayon ko gustong marinig na mahal mo ako. Ngayon ko kailangan ng assurance buhat sa'yo. Saka mo nilang asikasuhin ang tungkol doon. Magpalakas ka muna, Bianca. Nakatingin siya kay Dustin. Hindi iyon ang inaasahan niyang isasagot ng lalaki. Pero ano nga ba ang ini-expect niya? Nasasabihin nitong huwag nang ipaanalang kanilang kasal? Na mahal siya nito? Sometimes, she's so naive. O mas tamang sabihing nagiging hibang siya. Ganoon naman talaga ang mga lalaki kapag nambubola, hindi ba? Sasabihing mahal nila ang isang babae para makuha nila. Yung pambubolang ginawa sa kanya ni Tristan, before ay isang kabiguan pero ang nangyari ngayon sa kanila ni Dustin ay isang malaking kahibangan. Ganon daw yon. Kapag naloko kay kapalaran mo yon. Pero kapag naulit ang panuloko sa'yo'y kahibangan na. Napailing si Bianca nang sikuhin siya ni Clarice. Bakit? Kanina pa ako daldal ng daldal dito pero hindi ka kumikibo dyan. Namimiss mo na si Dustin, oh. Hindi siya kumibo. Kunwari tinignan niya ang hawak na cellphone. Ang laki ng binayad sa atin ni Dustin nung nakaraang project. Pero syempre mas malaki ang parte mo dahil ikaw ang nagtrabaho ron at may bonus pa. Ano ba ang bonus na binigay sa'yo ni Dustin? Tanong niya kay Clarice. 10,000 check at isang iPod. Kaya I'm sure mas malaki ang bonus na ibinigay niya sa'yo dahil syempre misis ka niya. Uwi ka ni Clarice bago nagsalubong ang kilay nito. Ano ba talagang gagawin natin sa sementeryo, Bianca? May dadalawin tayo. Kaya nga ako dumaan muna sa flower shop ni Patricia, hindi ba? Ilang sandali pa'y inihinto na ni Clarice ang sasakyan sa harap ng gate ng North Cemetery. Dala ang bulaklak na naka-arrange sa isang white vase, ay lumabas si Bianca mula sa kotse at sabay silang pumasok sa gate ng kaibigan. Sigurado ang mga hakbang ni Bianca. Dinala na siya rito ng private detective na si Mr. Marquez kahapon. Bumalik lamang siya upang mag-alay ng respeto sa ina ng kanyang mister. Matapos ilapag ni Bianca ang bulaklak sa ibabaw ng puntod, ay nagdasal siya. Martha Manalo? Narinig niyang gulat na sambit ni Clarice. Bianca, ang ibig mong sabihin ay patay na ang mother nila Dustin at Nico? 21 years ago pa? Tumango siya sa kaibigan. Hindi totoong sumama siya sa ibang lalaki nun, kaya niya iniwan ang kanyang mag-aama. May sakit siya. Cervical cancer. Ayaw niya nang bigyan pa ng problema ang asawa niya at mag-alala ang mag-aama niya, kaya nag-decide siyang umalis na lang.
Nag-iwan siya ng sulat at sinabing sumama siya sa ibang lalaki upang huwag na siyang hanapin ng mga to. Pero ang totoo ay sa kapatid niya tumuloy ang mother nila Dustin. After 13 months buhat nang umalis siya sa Baler, ay tumungo siya sa Paco at binawian na siya ng buhay. Nakausap ko rin kahapon si Tita Natalie at sinabi niya sa aking nagbili ng kapatid nilang huwag nang ipaalam sa mag-aama ang totoong nangyari sa kanya. Mahabang wika ng dalaga. Bianca, bakit mo ipinahanap ang mother nila Nico? Nakalimutan na ni Nico ang nanay nila at napakabata niya pa nun, kaya wala siyang masyadong attachment dito. Pero si Dustin, kapag nalaman niyang tungkol dito, it will only cause him pain. Mananariwa lang ang old wounds na matagal nang naghilom. Ginawa ko to para kay Dustin, kahit sabihin pang matagal nang nangyari ang lahat. May karapatan siyang malaman kung ano talaga ang totoong nangyari sa mother nila. Hindi ko inaasahang wala na ang Martha Manalo na ipinapahanap ko. Ang ine-expect ko ay makakausap ko siya, na makukumbinsi ko si Dustin na kausapin ng mother niya to heal old wounds. Pero heto ang natuklasan ko. Hindi ko alam kung lalong masasaktan si Dustin kapag nalaman niya to. Pero ang gusto ko ay mawala ang galit sa puso niya dahil mahal ko siya. Gusto kong maging masaya siya at hindi nagpre-pretend lang na masaya kapag kailangan niya talagang maging masaya. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin, Clarice? Maluha-luhang tumango sa kanya si Clarice. Umiiyak na rin noon si Bianca. Iniwan siya sandali ni Clarice at tinawagan nito si Nico. After 15 minutes ay dumating si Nico. Kahit halatang pinipigilan, ay nakita nilang napaluha si Nico. Pagkagaling nila sa cemetery, ay dinala sila ni Nico sa isang restaurant at doon sila kumain ng lunch. Inihatid siya ni Clarice sa kondo niya dahil si Nico ay babalik pa sa office. Hindi pa siya nakakapasok sa unit niya, nag-ring na ang kanyang cellphone. Hello, Dad? Bianca, anak, kailan ba darating si Dustin? Hindi ko ho alam, Dad. Baka next week ho. Sabi niya sa ama. Pero ang totoo ay hindi niya talaga alam kung kailan at kung babalik pa nga ba rito sa Pilipinas si Dustin. Bakit ho? Natanggap ko na yung regalo niyang kotse sa akin. Kanina lamang dumating dito sa bahay. Galing to sa ibang bansa. And guess what? Ito yung pinakamahal na kotse sa buong mundo ngayon. Yung... Tuwang-tuwang sabi ni Arthur mula sa kabilang linya. Tapos na silang mag-usap ng daddy niya sa phone. At nakapasok na si Bianca sa kondo niya, iniisip pa rin niya kung ano ang pumasok sa isipan ni Dustin. At binigyan nito ng kotse ang kanyang daddy niya na isang mamahaling kotse pa. Napabuntong hininga na lamang siya. 2 months had passed. Marami nang nangyari buhat nang mawala ang baby niya. 3 days siyang nagstay sa ospital at 4 days siyang nagpahinga sa vacation house ni Dustin sa Baler bago sila bumalik dito sa Metro Manila. Pero hindi na nagstay dito sa kondo si Dustin. Umalis na rin kaagad ito dala ang mga gamit. After few days, ay umalis na ito patungong Hawaii. May problema raw kasi sa pineapple plantation at sa cannery sa Honolulu. Pagkatapos ay pupunta naman ito sa Amerika, sa shipping and transportation offices ng Manalo Foods Inc. Hindi niya alam kung talagang may problema sa negosyo nito o gusto lang talagang umiwas sa kanya ni Dustin. Kaya naman parang gusto niya nang mag-file ng annulment. Pero parang wala rin siyang lakas ng loob na gawin yon. Hindi niya alam kung bakit umaasa siya, samantalang wala namang ipinangako sa kanya si Dustin. Inilapag ni Bianca ang bag niya sa sofa at nag-alis ng sapatos. Papasok na sana siya sa kanyang kwarto nang mapadaan siya sa kwarto na ginagamit dati ni Dustin. May ilang gamit pa si Dustin na naiwan doon. Lumapit siya sa pinto at pinihit ang doorknob. Nang itulak niya ang pinto ay biglang napaawang ang bibig ni Bianca dahil naroon si Dustin. Inaayos sa ibabaw ng kama ang iba pang gamit na naiwan nito. Dustin, anong ginagawa mo rito? Sorry kung hindi muna ako nagpaalam na pupunta rito.
Kukunin ko lang naman ang iba pang gamit na naiwan ko. Aalis din kaagad ako. Napakagatlabi si Bianca sa narinig. Lalo na nang ibalik ni Dustin sa kanya ang duplicate key sa kondo. Sige na, bahala ka na. Papasok na ako sa kondo. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Bianca, kaya mabilis na siyang tumalikod. Pero hindi pa siya nakakahakbang palabas ng silid, ay pinigilan na siya sa braso ni Dustin at masuyong hinila pabalik bago isinara ang pinto. Ang bilis ng mga pangyayari, namalaya na lamang niyang nakasandal na siya sa pinakadahon ng pinto at magkalapat na ang mga labi nila ng asawa habang nakakulong siya sa mga bisig nito. How are you, honey? May butil ng mga luhang tumulo mula sa mga mata niya. Hindi ako naging okay for the past 2 months dahil bigla mo na lang akong iniwan. Nagalit ako nang sabihin mong dahil wala na ang baby, ay kailangan na nating tapusin ang kalokohan at mag-file ka na ng annulment case. Sinabi ko yun dahil ang akala ko'y yun ang hinihintay mong sabihin ko. But God knows, hinintay kong sabihin mong huwag ba kong mag-file ng annulment case dahil... Honey, ayokong iwan ka. Pero alam ko kung anong nararamdaman mo nang mawala ang baby natin. Baby ko. Pagtatama niya sa lalaki. Baby natin. Mula nang magpakasal tayo sa akin na siya. Wika din ni Dustin bago ito napatiimbagang. Alam kong masakit sa'yo ang nangyari, ang pagkawala niya. I wanted to give you space, so you didn't feel pressured. Staying away for a while from you is not easy for me. Lagi akong hinihila ng mga paa ko pabalik dito sa kondo mo. Kaya nang magkaroon ng problema sa plantation at sa cannery sa Hawaii, pati na rin sa shipping at transportation offices sa California, ay ako na ang pumunta para asikasuhin ng mga yon. Bakit andito ka na ngayon? I missed you. Bakit nga? Honey, you keep on asking why. I love you. Hindi ba't sinabi ko na yan sa'yo noon pa? Mahal kita. At hindi ako papayag na ipaanal mo ang ating kasal. Lalo siyang napaiyak sa narinig. Mabilis namang pinahid ni Dustin ang luha niya at hinalikan nito ang magkabila niyang mata. Before kissing her lips again. Si Beatrice. Parte siya ng kahapon ko. Ikaw na ngayon at ang aking bukas. Mahal na mahal mo ba siya nun? Mas mahal kita kaysa minahal ko siya nun. Tinuruan mo ako kung paano lumimot, magpatawad at muling magtiwala. Ganon din ang ginawa mo sa akin. Gusto kong magpakasal tayo sa simbahan, Bianca. Magkaroon ng masaya at buong pamilya. Will you marry me again? Buong puso na tanong ni Dustin sa asawa. Dustin, may sasabihin nga pala ako sa'yo tungkol sa mother mo. What is it? Ikinuwento niya rito ang tungkol sa pag-hire niya ng private detective, pati na ang naging pag-uusap nila ng tiyahin ni Dustin, at ang pagpunta nila ni Mr. Marquez sa cemetery kahapon, gayon din ang pagpunta ni Rico at Clarice roon kanina. Matagal na hindi nakapagsalita si Dustin, basta't nakatingin lang ito sa kanya. Dustin, why did you do that? Gusto kong suklian yung ginawa mong pagtulong sa akin. Pagsisinungaling niya. Parang gusto niya tuloy sa bunutan ng sarili pagkatapos. Hanggang ngayon ba'y hindi pa siya aamin sa feelings niya? At magpapaka-ipokrita pa rin siya? Napabuntong hininga si Dustin. Salamat. Dustin, sabi nga pala ni Daddy ay maraming salamat sa kotseng iniregalo mo sa kanya. Bakit mo ba siya niregaluhan ng ganon kamahal na sasakyan? Isang tipid ng ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Dustin. Hindi ba't nabanggit ko sa'yo before na nangako ko sa father namin ni Nico na bibilhan ko siya ng maganda at mamahaling kotse? Pero nawala agad siya nang hindi pa ako successful at isang relos lang ang naibili ko sa kanya. Wala na si tatay ngayon at kahit bumili pa ako ng kotse para sa kanya hindi na niya magagamit pa. Pero may father-in-law naman ako ngayon. Sa kanya ko nalang tinupad ang pangako ko kay tatay. Mahabang saad ni Dustin, bago siya nito dinampian ng halik sa pisngi. So you haven't answered yet.
Pakakasalan mo ba ako ulit o hindi na, Han? Hindi mo pa nga tinatanong dyan kung mahal din kita eh. Nakairap na sabi ni Bianca sa asawa. Natatuwang kinabig siya ni Dustin bago dinampian ng mariin na halik sa labi. Mahal mo rin ba ako, honey? Nakangiting tumango si Bianca sa asawa. Oo, I love you very much, Dustin. At kahit ilang beses pa'y willing akong pakasalan ka ulit. Nakangiti naman na yumakap si Dustin sa asawa. Pangako ko sa'yo na ikaw ang babaeng mamahalin ko habang nabubuhay ako. At gagawin ko ang lahat para mapaligaya ka, Bianca. Naiiyak naman na yumakap si Bianca sa kanyang asawa. Ilang araw pang lumipas, ay nagkaroon na rin ng lakas ng loob si Dustin para dalawin ang puntod ng kanyang ina. Sinamahan siya ng kanyang asawa. Pagkakita ni Dustin sa pangalan ng kanyang inay, inilagay niya ang isang bugkos ng white roses na paborito ng kanyang ina. At nang sandaling yon, ay hindi na niya napigilan ng pagpatak ng kanyang luha. Inay, patawarin niyo po ako kung matagal akong nagkimkim ng galit sa inyo. Patawad po kung wala ako nung panahon na lumalaban kayo sa sakit ninyo. Hindi ko inaasahan na sa gantong sitwasyon tayo magkikita. Mahal na mahal kita, nanay ko, at miss ko na po ang yakap niyo. Naiiyak na saad ni Dustin. Hinaplos naman ni Bianca ang likod ng asawa. Ramdam niya ang sakit na naramdaman ito ng sandaling yon. Ilang sandali pa silang nanatili sa sementeryo bago nagpasyang umuwi na. Pero nangako si Dustin na pagsasamahin niya ang puntod ng kanyang ina at ama. Dahil alam niyang nasan man naroon ang mga magulang niya, ay masaya silang magkasama na. Ilang taon pa ang lumipas ay nagpakasal na ulit sina Bianca at Dustin. At meron na rin silang napakabibong anak na lalaki, si Anthony Manalo. Kahit na pareho silang abala sa trabaho, ay naglalaan pa rin sila ng oras sa isa't isa. Napakasaya ng mag-asawa dahil habang tumatagal, ay mas lalo nilang minamahal ang isa't isa. At wala na silang mahihiling pa dahil natupad na ang pangarap nila na magkaroon ng masaya at kumpletong pamilya. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga susunod na series story na nais ko pang ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.